ating problema ngayong araw. Relasyon ng hilaw na maghipag ang nawala sa tono. Ang hiniram kasi na speaker at mic ay hindi na gumana ng binalik. Nako. So ito ngayon ang chismis. Ang chismis, sinadya raw sirain ito ng inirereklamo dahil daw sa inis. Sinadya. Ayun lang ba talaga ang mitya ng gulo? O sadyang may salbahe kaya sinabutahe? Isay, mahiya ka naman. Katas to ng pagkanta ko. Tapos sinira mo lang. Ang maghipag na sina Kulot at Tisay ay parehong hilig ang pagkanta. Pero nagbangayan sila dahil sa speaker na nasira. Di ko masisihin si Tisay kung bakit sinira niya yung speaker ni Kulot. Dahil sa sobrang pangit mo naman ng ugali nun eh. Masyado pang madamot. Bibirit na sila sa pagkanta. Pero daho kaya ang aangat sa dalawa. Katumbas daw ng mainit na kape sa umaga ang kanyang kumukulong dugo sa kanyang burarang hilaw na hipag. Bakit ba napaka-importante talaga nitong mic at saka nitong speaker, di ba? Ano bang meron dito sa mic at speaker na yan? Malalaman natin mula dito kay Kulot. Kulot, humarap ka na! Bakit galit ka? Anong problema mo? Kasi po yung gamit ko na yan, isa po talaga sa pangarap kong gamit yan eh. Totoo po. Kumbaga, pinundar ko po talaga yan. Kahit pa extra-extra lang po, makaipon lang po, mabili ko lang po yung gamit na yan. Okay. Magkano ba yung ganyan? Yung bili po namin dyan, 3,000 lang naman po. Pero para po sa amin na maliit lang naman po ang kita, napakamahal na po sa amin yan. Oo. So, hanap buhay mo talaga ang pagkanta. Yes po. Bali, hindi naman po siya totally palagi. Racket lang po. Pag may tumatawag na kailangan po kakanta po sa isang kasal or sa isang event lang po. Ayun. So, gaano kadalas sa itong racket mo na ito? Sa isang buwan, meron pong 2. Meron din pong isa lang po sa isang buwan. Ano yan, kakanta ka sa birthday, mga Yes ganyan? po, mag-host, kakanta po. Dala mo ba daw yan? Ay, hindi po. Yan po, pinagpa-practicean ko lang po yan. Ah. Isa po yan sa bagay na binili ko para po mapag-practicean ko lang din po yan. So, tapos anong nangyari? So, pinahiram mo yung speaker at mic sa hipag mo. Opo, kasi hindi naman po ako nagdadamot sa gamit. Gamit lang naman po yan para hindi naman po ipahiram. Siyempre, hipag ko nga po siya. Alam ko, iingatan niya po yung gamit ko. Kaya kada nanghihiram po yan, lagi ko rin po siyang pinapahiram niyang speaker ko po na yan. Parati rin. Mahilig po. din siya kumanta. Yes po, mahilig din po siya kumanta. Kaya para sa akin po, pares kami mahilig sa kanta, bakit naman hindi ko po ipapahiram yung speaker ko na yan? Hindi ba nagrereklamo ang mga kapitbahay nyo sa kantahan nyo? Hindi naman po, kasi halos lahat naman po ng mga kapitbahay namin, mahihilig din po talaga mag-karaoke. Ayun. Baka mga choir members silang lahat, no? So, pinahiram mo ngayon ito, anong nangyari? Binalik naman po ng maayos tingnan po. Pero nung time na gagamitan ko na po, hindi na po siya bumubukas, hindi na rin po na-charge, at medyo basa pa po yung ibabaw niya. Ay! Baka laway lang. Grabe naman kumanta yung malaway. Hindi, baka na natapunan ng Ng tubig. something, exactly. Nag-short. Pinagawa mo ba? Sinubukan mo ipagawa? Di po nung una, tinanong ko muna siya kung bakit di na gumagana. Ang sagot niya po sa akin, gumagana pa yan nung sinoli ko sa'yo. Ah, Ganun ayun. po. Nagturuan na. Opo. Okay. So, nung time po na yon, tinatingnan ko na po. Ang sabi po sa akin nung gagawa, hindi na daw po magagawa dahil maliliit po ang pyesa. Hindi na po siya pwedeng ayusin. Nabasa daw po yung pyesa niya dun sa mismong ibabaw. Yung mismong mga wiring po, basa po siya. Ay. Ayun. So, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Gusto ko po siyang umamin kung ano po yung talagang ginawa niya dyan sa speaker ko. Oh,